Muli isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sa mga simbahay. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mga anak niya na hindi siya kinalimutan sa araw na ito upang sambahin. Amen? Sa pagpuri natin sa Panginoon sa umagang ito, gawin natin isang panalangin. Ang awiting itong nagsasabing banal mong tahanan, na sa buhay natin, binubuksan natin ang puso natin na ang Panginoon ang manahan sa atin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang puso ko'y nindulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y nindulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y binulog sa'yo, yes Lord, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta, yan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Palakpakan po ng ating Diyos na buhay.
Patuloy po tayo mag-worship sa Kanya. Awitin na nagsabing, salamat, salamat! Mamasdan, manawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, subok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
Panginoon. Tunay po, Panginoon, na napakasaya maglingkod sa inyo. Tunay po, Panginoon, na sa lahat ng pagsubok namin na nadadaanan, laging may isang katulad mo, Panginoon, na magtatanggol at magpapalakas sa amin. Dahil sa inyong mga kamay, walang mahirap sa inyo, Panginoon. Amen? Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, purihin ka, Panginoon. Ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalimutan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Yes po, Panginoon. Walang higit sa'yo. Walang papantay sa'yo, Panginoon. Dahil ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ikaw ang Diyos ng aming ninunong si Abraham. Ikaw ang Diyos ng aming ninunong si Isaac, Panginoon, na kailanman laging tapat, hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Wala katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sambahin ka, Panginoon. Ang lahat ng papuri ay sa'yo lamang, Panginoon, namin ibinibigay. Isang pinagpalang araw po sa lahat. Kumusta po tayo? Harinawa po ang Panginoon, ang siya pong nabibigyan ng kaluhalatian at kapurihan sa ating mga buhay sa mga nakaraang mga araw. We are halfway sa taong 2021. Lagpas na po tayo. We are now in the month of July. Lagpas kalahati na po tayo. And we are still in the pandemic. Medyo tumataas ng konti ang kaso ng mga COVID-19, especially dito sa atin sa Bicol region. And for about 2 years now, this is 1 year and a half, tayo po ay nandun palagi sa mga pag-aalala. We worry a lot. Ang ating favorite pastime, ika nga, ay ang pag-aalala. Nag-aalala tayo kung anong mangyayari. Kinabukasan, nag-aalala tayo kung ano ang posibleng balita sa susunod na araw. Ang iba sa atin nag-aalala kung ano ang kakainin kinabukasan. May ulam ba? May pambili pa ba ng damit na pangsuot? May pambayad ba sa kuryente? Ang dami pong mga alalahanin. We worry. And indeed, itong panahon ito ng pandemic, ang pinakapaboritong pastime ng karamihan ay ang pag-aalala. Ang pag-aalala, worry in English, kapag tumagal, at ang tawag po nito ay anxiety, or sa Tagalog, ang pagkabalisa. Paano nagiging, ano ba yung hitsura ng isang tao na sobrang balisa? Anxious na anxious? Nandun na sa level of anxiety. Ay yung grabe na yung kanyang pag-iisip. Hindi na po siya pag-aalala. Ang tawag po doon ay pagkabalisa. Nagiging anxiety po, ang tinatawag natin na worry, kapag pinatatagal natin. Tumatagal yung pag-aalala. At paano po ba pinapatagal ang pag-aalala? Paano ba
tumatagal yung pag-worry kapag ang isang tao ay, sa English, nag-overthink. Nag-overthink sa mga bagay na kadalasan ay hindi pa nagaganap. At yun nga naman po, ang pinag-isipan natin, ang pinag-alala natin, ay yung mga bagay na hindi pa nagaganap. And when worry creates pressure and stress, yun na po yung tinatawag natin in the level of anxiety. Anxiety, it exists if one person ay hinahayaan niya na maglakbay mula sa kasalukuyan, ang maglakbay, ang isip mula sa kasalukuyan, papunta sa kinabukasan. At ito ay lumalala, ika nga nandun na sa level of anxiety, kapag naalala yung mga nakaraan din na medyo pumalpak. Kaya nagkaroon na po ng sobrang pagkabalisa. At meron pong sobrang pagkabalisa talaga. Super anxiety na po minsan ang nararamdaman ng mga tao. Ito ay nagkakaroon na minsan ng tinatawag na panic attack. Itong panic attack ay ito yung mga bagay na ang isang tao, sobra na siyang balisa na siya, ay nandun na yung takot. He is being overwhelmed by fear, and he is overpowered by fear. Na hanggang ang taong ito, kapag nagkaroon ng panic attack, yung kanyang puso ay sobrang kinakabahan talaga siya. His heart beats faster and faster. At minsan yung taong ito, nanginginig, pinagpapawisan. Panic attack po ang tawag doon. Ang taong ito ay walang nagagawa sa kanyang sarili in that particular moment kasi siya'y takot na takot. You know what? Sa mga taong nakakilala sa Panginoon ng totoo, this is uncharacteristics. Hindi po siya angkop sa mga tao na nakakilala sa Panginoon ng totoo. Because at the moment, if you worry, if you are anxious, nandun na sa level ng anxiety, I would say, nagkakasala yung tao. At I'm going to discuss, I'm going to share to you in this series, sa serye na to na ating pag-uusapan, nasasabihin ko po sa inyo na ang pag-aalala at sobrang pagkabalisa ay isang kasalanan. Ano ba ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pag-aalala o pagkabalisa? In Matthew chapter 25 verse 34, let me read in a New International Version. Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field,
which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Will he much more clothe you? O you of little faith. So do not worry, saying what we eat, or what shall we drink, or what shall we wear. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need him. In verse 33, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Last verse, verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own. Hariwang Panginoon ay pagpapalain niya ang salita nating binasa. Ano ba ang sinabi ni Jesus tungkol sa pag-alala? Tungkol sa pagkabalisa? In Matthew chapter 25 hanggang 34, 3 times, 3 beses sinabi ni Jesus, ng Panginoong Jesus, huwag kayong mag-alala. Do not worry. 3 times. Jesus made an emphasis. Do not worry. By the way, ang pag-aalala, ang pagkabalisa, ay ito talaga yung gusto ng dyablo. He wanted me to worry about the things in life. Kasi pagka nag-worry na tayo, nag-aalala na tayo, pinatatagal natin ito, nagiging pagkabalisa na siya. Nasisira na po yung diskarte natin. Wala na tayong diskarte at lalo na pag hindi talaga na-resolve yung mga bagay tungkol doon sa pinagkabalisahan natin, ay nasisira. And the enemy, the devil, wanted us to be destroyed. In John chapter 10, verse 10, let me read. Gusto kong basahin din. John chapter 10, verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw, by the way, in this particular text, ang magnanakaw dito ay nire-refer ng Panginoong Hesus sa dyablo. Ang dyablo, ang demonyo, wala siyang iniisip kundi sirain ang tao. Nakawan ito at patayin. So, when we worry a lot, when we are anxious, at pagka nandun na tayo dun sa panic attack, panalo yung kaaway. Because he really wanted you to be destroyed. And by the way, even Paul, in Philippians chapter 4, verse 6, ang sabi niya, be anxious for nothing. Huwag tayong mabalisa. Ang pagiging balisa, tulad ng sinasabi ko po kanina, it is a blatant and deliberate distrust on the power and the love of God. Kaya yung dyablo gusto niya tayong mabalisa kasi mag-alala kasi gusto niyang ang tao, tayo, ikaw, ako, tayong lahat ay sumalungat kumontra sa Diyos. At yung pagkabalisa at pag-alala, this is a tantamount sa pagkontra sa kalooban ng Diyos. Now, Jesus said, do not worry. And 3 times, I would say it again, 3 times sinabi po ito ni Jesus, ni Panginoong Jesus. Parang kung sa korte po ito ay some kind of a cease and desist order against anxiety, against worry. Ano ba yung cease and desist order?
ang cease and desist order, this is an order, an enforceable order from a court or a government agency or authority directing someone to stop engaging in a particular activity. Ibig pong sabihin itong cease and desist order na to, ang isang korte o isang ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng direksyon, nagbigay ng utos na tumigil ang isang tao sa bagay na kanyang ginagawa. So si Jesus, itong sinabi niya, do not worry, is some kind of a cease and desist order. Why? Bakit? Number one, worry is unnecessary because of our Heavenly Father. Ang pag-alala hindi naman talaga kailangan. Dahil meron tayong tatay na nasa langit. Hindi siya kailangan. Kung tama yung konsepto natin, tama yung pagkakilala natin sa ating Amang nasa langit. By the way, what is your concept of our Father in heaven? Ano ba yung pagkakilala mo sa Kanya? Owner? May-ari? Creator? Controller of all things? Provider? Lahat mo yan tama. At kung yun ang pagkakilala mo sa ating Amang nasa langit, if that is your concept of our Heavenly Father, bakit kailangan nating mag-alala? Mag-alala sa mga bagay-bagay na nandoon sa kinabukasan at hindi pa nagaganap. Number two, Jesus Christ said 3 times, do not worry, because He knows that God always feeds His creatures. Sinabi ni Jesus na huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala, dahil alam niya ng Amang nasa langit ay sa lahat ng panahon ay Kanyang pinapakain ang Kanyang mga ginawang mga human beings, mga tao, mga hayop. And that's why, in verse 26, ginamit niya yung illustration. Halimbawa, tungkol sa mga ibon. Jesus wanted us to think about the birds. What does Jesus implies or give us the illustration about the birds? He says, ano bang nandun sa mga ibon? Ang mga ibon ay wala silang kakayahan. They do not have the capacity to make a strategy or strategies to keep themselves alive. Wala silang ganung pag-iisip. Wala silang estratehiya kung paano sila manatiling buhay. Ang mga ibon, they have no consciousness. Wala silang alam sa mga kaganapan. But what God have planted within them, ano yung itinanim ng Diyos sa kanila, ay yung kanilang instinct. The capacity to find what is necessary to live. Yung kanilang instinct Ang mga ibon, hindi sila nanaginip na gumawa ng isang magandang nest. Ano yung nest sa Tagalog? What's the nest in Tagalog? Ledge? Ano ba yung Jay? Nest?
pugad. Ang mga ibon, hindi sila nanaginip, hindi sila nagpaplano na magkaroon ng isang malaking pugad, isang magandang pugad. They never dream about it. They never dreams to store worms. Hindi sila nag-iisip noon. Hindi sila nag-i-stock ng mga bulate. Hindi sila nag-i-stock ng mga pagkain. Birds just work within their framework of God's design. Nandun na sila. Kung ano ang ginawa ng Diyos, nandun lang sila, natili sila sa ganon. Kung anong disenyo ng Diyos sa kanila, yun sila. Birds do not worry about where to find food. They just go about flying and flying, flying and flying around. Kasi yun ang disenyo ng Diyos sa kanila. To fly. And, you know what? Kumakain sila. Because God is looking out for them. God create people, God create life, and He sustains life. He doesn't create life na hindi niya kayang i-sustains. Lahat ng hayop na kanyang ginawa, He sustains them all. And why worry? Ang sabi ni Jesus, we are more valuable than the birds and other creatures. Kaya niya tayong i-sustain. We are more valuable. Mas sigit pa tayo, mas mahalaga pa tayo kaysa mga ibon. Paano natin masabi na mas tayo? Mas mahalaga tayo sa mga ibon? According to the Bible. In Genesis chapter 1, verse 26, God said, let us make man in our own image. Kaya ang tao, ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. No birds or any other creature was created in the image of God. Only man. We are created in God's image. No birds or other creature was ever designed na maging kasama ng Panginoong Hesus as joint heir. No birds or other creatures was ever prepared a place in heaven, in the Father's house. Tulad ng sinabi ni Jesus in John 14, chapter 14, verse 1 and 2. Ang sabi ni Jesus, I will return to my Father, and I will prepare a place for you. At kung ako'y nakagawa na ihanda ko na yung tahanan na para sa iyo, ako'y babalik. Para sa atin, para sa tao na sumunod sa Kanya. Wala pong ibon doon. And that is why we are valuable, mas mahalaga pa tayo, kisa mga ibon at ibang lahat na ng uri ng mga hayop. Now, if God sustained the birds, sa isip mo ba? Hindi kanya aalagaan? Hindi kanya papakainin? Sabi ng salita ng Panginoon, mas mahalaga. Mas mahalaga tayo kaysa mga ibon na nasa langit. Ang ibon, kumakain. At ang nagpapakain sa kanila ay ang amang nasa langit. But take note, mga kapatid. Take note.
Itong sinasabi ko po sa inyo ay hindi po nangahulugan. It does not follow na hindi na po tayo gagalaw at hindi na po tayo magtatrabaho dahil tayo ay papakainin ng Panginoon. Hindi po ganon. Keep in mind, tulad ng mga ibon, we have to work also. We have to work according to God's design. Hindi po ibig sabihin nun, hindi po tayo mag-alala. Tama po yun, hindi tayo mag-alala. Hindi na tayo dapat mabalisa. Pero hindi po ibig sabihin noon na hindi na tayo gagalaw. Ang mga ibon, tulad ng disenyo sa kanila ng Diyos, sila lumilipad. Tayo, ang disenyo sa atin ng Diyos, alam niyo po ba? In Genesis chapter 3, verse 19, Genesis chapter 3, verse 19. It says, by the sweat of your brow, you will eat your food. Ang ibig pong sabihin nun, sa pamagitan ng iyong pawis, kakain ka. Ang ibig pong sabihin noon, kailangan nating magtrabaho. We have to work. That is God's design for us. And even Paul, in 2 Thessalonians chapter 3, verse 13, verse 10 rather, 2 Thessalonians chapter 3, verse 10, ang sabi dito, for even when we were with you, we give you this rule, if a man will not work, he shall not eat. Si Paul, ang kanyang turo, kapag isang tao ay hindi kakain, rather, hindi magtrabaho, ay hindi dapat siyang kumain. So, ang pag-aalala ay magkaiba po doon sa pagtatrabaho. We need to work because that is God's design and let God give us the produce of our work. Tulad ng mga magsasaka. Ang magsasaka, kailangan niyang mag-araro, kailangan bungkalin yung lupa, kailangan niyang magtanim. Yun. Yung pagpapatubo, yung pagbigay ng ulan, hindi yung trabaho ng magsasaka. It's God's part. Yung pagpalaki ng mga tanim, hindi yung trabaho ng magsasaka. Ang trabaho ng magsasaka ay kailangan linisin ito. Ang pagpabunga ng mga tanim, hindi yung trabaho ng magsasaka. It is God's part. So our design is to work. We don't have to worry about the produce. We don't have to worry kung mga magsasaka, hindi mo na kailangan pag-alalahan kung ano, bubunga ba ito o hindi. What we have to do is do our part according to God's design. Stop worrying. This is God's command. This is Jesus' command. Ito yung utos ng Panginoon. This is Jesus cease and desist order. Pangatlo, why Jesus said, do not worry. Because worry is unable to accomplish anything. Wala pong ibibigay, wala pong dadalhin sa atin yung worry. In Matthew chapter 6 verse 27, ang sabi niya dito, who of you by worrying can add a single hour to his life? Sino ba sa inyo na sa pagkabalisa, sa pamagitan ng pag-aalala, ay madadagdagan ng kahit isang oras ang iyong buhay? Perhaps it's the other way around. Baliktad. Kung tayo ay mag-aalala, mas may posibilidad po na
umikli yung buhay natin. Meron pong research and observation. Si Charles Mayo in the United States. Charles Mayo is the co-founder of the Mayo Clinic in the US. Ang research niya ay nagpakita tungkol sa mga tao na nababalisa at sobrang pag-aalala. Nakita niya na merong adverse effects ang pagkabalisa sa katawan ng tao. Merong hindi magandang resulta sa circulatory system ng tao. Yung puso, kapag sobrang pag-aalala, pagka nababalisa ang isang tao, ay hindi siya nagfa-function na normal. At saka yung entire nervous system, yung ating mga laman, ating mga ugat, ay hindi po tama. Nagkakaroon ng ibang sakit. So in effect, umiikli yung buhay ng tao na sobrang nababalisa, sobrang nag-aalala. It's the other way around. Kaya sabi ni Jesus, sino ba sa inyo na sa pamagitan ng pag-aalala ay nadagdagan na kahit isang oras ang iyong buhay? Wala. Sabi pa sa research ni Charles Mayo of the Mayo Clinic in the United States, bihiraan niya sa kanyang tiningnan na sa kanyang research ang namatay dahil sa sobrang trabaho. Seldom died on overwork. Pero marami ang namatay dahil sa sobrang pagkabalisa. That's why in verse 34, ang sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Its day has enough trouble of its own. Kapatid, itong panahon na ito ng pandemya, hindi natin alam ang kinabukasan. Na nag-aalala tayo, nababalisa tayo, anong mangyayari kinabukasan. Kapatid, ang Panginoong Hesus sabi niya, tumigil ka na. Tama na ang pagkabalisa. Because we have our Heavenly Father who owns everything. We have the Heavenly Father who is the great provider. We have the Heavenly Father who knows everything. We have the Heavenly Father who will sustain us, who will sustain you. Tinitingnan ka niya na mas mahigit pa, mas higit pa sa ibon. Ano ba ating pag-aalalan sa bukas? Sabi ni Jesus, tumigil ka na. Tigil na sa pag-overthink. Tama na yung pag-overthink. Sobrang pag-iisip sa mga bagay na dapat huwag pag-isipan. Because He said, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hayaan mo yung bukas ang siyang mag-alala sa kanya. Its day has enough trouble of its own. Now, the question is, let me end here. What shall we do then? Ano ba ang ating gagawin? Verse 33. Matthew 6, verse 33. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Tumigil ka sa pag-alala.
tumigil ka sa pagkabalisa, anong gagawin? Anong sabi ni Jesus? Unahin mo yung kaharian ng langit at ang kanyang kalooban. At ang lahat ng bagay na ito, itong mga bagay na pinagkabalisahan mo, yung mga bagay na iniisip mo tungkol sa bukas, sabi ni Jesus, lahat ng ito ay bibigay sa iyo. Unahin mo ang kanyang kaharian. Inuuna mo ba ang kaharian ng Panginoon? Kung inuuna mo yung kaharian ng Panginoon, wala ka pong dapat ipag-alala. God knows your future. God knows the best for you. Seek His kingdom and His righteousness. And all these things will be added to you. Will be given to you as well. Hinahanap mo ba yung kaharian ng langit? Inuuna mo ba ito? Kung hindi, may problema. That's a problem. But right now, ito po yung iiwan ko po sa iyo. Wala ka pong dapat pagkabalisahan kung ang iyong pananampalataya ay nasa Kanya. Nakatuon sa Kanya ang iyong pansin at pagsunod sa Kanyang kalooban. You have nothing to worry about. But kung hindi mo pa siya, wala kang pakidin sa Kanya. Kay Panginoong Hesus, palagay ko, may dapat kang ipag-alala. If you have no relationship sa Kanya, there's something wrong. You have to check it yourself. Ano ba yung totoo mong kalagayan sa ngayon? Are you within His will and in His righteousness? Then you don't have to worry about tomorrow. Wala kang dapat pag-alala. Tumigil ka na sa pag-aalala. God will sustain you. You are more valuable than the birds in the air. You are more valuable than the lilies. Mas mahalaga ka pa doon sa mga tanim sa paligid. You don't have to worry about it. But be sure na unahin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kabanalan. And all these things, itong mga bagay na pinag-alahan mo ngayon ay ibibigay at idadagdag sa iyo. This is the word of the Lord for us today. This pandemic, we don't know kailan ito matatapos. But if you are within the will and righteousness of God, we have nothing to worry about. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa dakila, we give you the honor and we thank you so much, Father God, na iyo pong binigay sa amin ang iyong salita. Na siya pong nagbibigay sa amin ng instruction, nagtuturo sa amin na hindi dapat kami mag-aalala, hindi kami dapat mabalisa sa mga bagay sa mundong ito. Bagos Panginoon, kailangan po namin unahin
ang iyong kalooban, ang iyong katotohanan, ang iyong kaharian. Panginoon, turuan mo po kami sa araw-araw na basahin ang iyong salita dahil nandun po sa iyong salita ang iyong directions sa amin tungkol sa iyong kaharian, tungkol sa iyong katotohanan at kabanalan. May you continue to bless my brothers and sisters. May you give them the wisdom and discernment na tingnan, Panginoon, ang mga bagay-bagay ayon sa iyong paningin, Panginoon. At hayaan mo po na ang bawat isa ay maging pagpapala sa mga tao sa kanilang paligid, sa kanilang mga communities. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus na minakilang tagapagligtas. Amen and Amen.